trust you more in your presence, Lord. In your presence there is comfort. In your presence there is peace. When we seek to know your heart, we will find such blessed assurance in your holy presence, Lord. There can be such sweet reward when we wait upon the Lord. As we take the time, He gives His perfect wisdom to be found in Him alone. All our deepest secrets known, we're surrounded by His grace when we seek His face. In your presence. Ang lahat, papasalamat ako sa Panginoon Jesus dahil bigyan ako ng kalakasan ng tawag-tawag. Muna si Sister Mona at ang buong pamilya ng GIL, lalo na ang Sister Blessing, na lalo na sa tabi ko mag-asama. Sister Martin, Sister Baby, nandun sila sa Sir kasi buong family, mga pamilya niya na hindi ako pinababayaan, pinabili Sister Janice. Sister na lang namin nakalapit dahil kami dalawa ay parehas ng kasakit. Pero ako, mas matindi ang binigay sa akin, Panginoon. Pero laging sinasabi ng aking asawa, yan ay karami mo sa pagbasa ng krus. Dahil ang isang pagkikero mo ay napakabigat ng harapin. Halos hindi ako makabangon, pero nilapas ng kulog ko dahil iisa ang kinapitan ko. Iisa ang tayo, at ang Panginoon ito. Na lagi kong inigalangin. Ngayon makita niyo, nagkaroon kami ng presentation. Ang sabi ng mga anak ko, Mami, kaya mo ba? Kasi katatapos ko lang ng kayo ko ng 6 noong Viernes. Sino makapagsasabi sa atin ngayon na kami nakapag-perform ng ganito? Nagpa-practice kami ng alas 10 hanggang alas 12 ng ating gabi. Pero anong ginagawa sa akin ng Panginoon? Binigyan ako ng kalakasan. Hindi man ako nakaramdam ng sakit ng katawan, ano pa man. Nandyan siya sa lahat ng tabi lagi. Kaya lagi kong sinasabi sa aking sarili, Lord, kung ito man iparusa, ay aking tinatanggap. Lubos-lubosan mong tinatanggap kung isinasama mo ko sa aking bus. Dahil ang pagkikero mo ay napakabilang mo kapatid. So, ako'y naka-anim na kemo. God bless dahil sabi ng aking doktor, back to normal ang aking yung sinasabi makatorin. So, pero hanggang ngayon, meron pa rin ako dito sinasabing stent dahil meron akong problema sa bishika. Meron pa rin ako dito yung catheter pag ako'y kinikemo. Pero sa awa ng Diyos, buong puso kong nagtataas ako nito. Ito po salamat po sa Panginoon Jesus dahil binibigyan niya akong tuluyang kalakasan at binigyan niya ako ng panahon para makapagbasa ng Biblia. Kaya mga kapatid, huwag kalimutan magbasa ng Biblia. Almeno on oras sa un giorno na huwag niyong kalilimutan. Dahil yan ay nakakatulong sa ating lakas ng kalooban, lakas ng katawan, lalo na bago tayo magtrabaho. Bagamat hindi tayo makabasa ng 1 oras sa loob ng 1 araw, almeno pagkagising natin sa umaga, bago kumain, bago matulog, sa lahat, miski nasa daan tayo, bago sumampas sa autobus, lagi tayong mananalangin. At iyan ang
Iisa lang ang ating kalapaitan, walang sino man. Tayo mga tayo ginawang mensahe ng ating Panginoon, especially na Sister Mona at mag-asawa, sa tiyaga nilang pagpanalangin sa amin. Maraming salamat sa inyo at maligayang Pasko.